Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Chris in TV. Patuloy na nagpasalamat sa inyo sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga YouTube channel at sa aking mga live. Don't forget to follow my YouTube channel and Facebook page at like at share at comment at subscribe sa aking YouTube channel. Mga higala, magandang hapon sa inyong tanan. Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Martes ng hapon. Anong oras? Martes ng hapon, alas 5 ng hapon. Ating mga bayani dyan sa ibang bansa, mga OFW natin, mga kababayan, mga bayani, kumusta kayo sa mga oras na ito? At sa Europe naman, good morning nga ba? Madaling araw yata. Okay. Madaling araw yata. Sa Saudi Arabia, alas 5, maybe alas 6. Ano oras doon? Mga alauna o alas 12. Magandang tanghali sa inyo dyan sa Saudi Arabia. Kuwait, ganon din yata ang oras. Hindi nagbabago yata yun. Para-parehas lang yata yung oras nila, no? Ang topic natin ngayon regarding tungkol naman sa ano tayo, BBM. Sa totoo lang, itong mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas, matagal na nating pinangarap na tayo umunlad, umasinso, umangat ang ating mga kababayan na mahirap at guminhawa nga ang ating mga buhay sa pangkalahatang Pilipino nating mamamayan dito sa sarili nating bansa. Ngunit marami tayo mga kababayan ang hingkaos sa buhay at ang kanilang pamumuhay. Marami dito yung kababayan na sipaglangyaw sa malayong syudad, sa malayong dapit, aron lang makakita o maayong kaginawaan sa kinabuhi ang ilang mga pamilya. Mahatagan og kalipay og maayong panglawas ug maayong kahimtang ang ilang mga anak mao nga sila'y nag-antos in taon sa malayong lugar nga kontraunta sa ilang kabuobuton nga malayo sa ilang pamilya. Pero wa gid sila mahimo kay og diri sa atong kagalingong Pilibansa magugutom gid ang ilang pamilya tungod sa pamumuno ng atong gobyerno karon nga pastilan, taas na gid ang mga paliton. Kanang mga tao karon nga nagtipon-tipon aron ipahayag ang ilang gibati ba nga kasubo sa mga gisaad ni PBM ni adtong siya'y nangumpanya pa. Mao nagiingon gisaad aron lang pakyason
Mao sa ingon nga gisaad karong mudaog pagka presidente. Gihimo magsaad aron mudaog lamang. Ngano man jud nga maghimo man jud saad ug pakyason naman di ay po. Naunta mudawat unta ba? Mudaog mo pilde. Basta di lang mo kamusaad. Oo. Kaya lisod magiging ni musaad ka ba nga? Paita ba? Musaad ka tapos dili tayo matuman. Isa may taon nga di mo laom nga. Isaad man, ikaw may presidente sa Pilipinas, ikaw may ningsaad. Mga ang mga tao karon naglaom nga matuman ang mga saad. Mao na nga karon dili mo mapugan ng mga tao nga magtigom-tigom kay lagi nagpaabot sa imong mga saad. Oh. Dili ta kaangay mo saad ug dili gid nimo matuman. Bahala nagmapildi ug mudaog maayo ug mapildi sad dawaton sad kay wa man ka mayuuni sa mga tao, wa man ka magustuhi sa tao. Karon kay gihimo man nimo ang saad nga himo ang tag 20 kilo ang bugas, maunang ni daog ka. Apilan mo ka kay Inday Sara na idol ng mga tao at minamahal ng mga tao, na apil ka. Sa tinuod lang ug di pa tungod ka Inday Sara di juga mo daog. Bisag misaad pa ka. Oh. Pwede juga. Kay pagkabayas gani pwede na makanilini. Labi na pagka-presente. Pwede juga Inday Sara. Kung si Inday Sara ning kontra pa nimo, pwede mo juga. Di juga makakuha og tungas boto. Tungas boto, di ka makakuha. Tunga sa iyang boto, di ka makakuha. Basig og si Lini pa, basig si Lini pa mo daog nimo. Ikaduha kaysa ikaw. Kasi Lini ning agi na mag-vice. Na ikaw pwede mga Lini. Pildi ta ka og wa pagid mo hatag si Inday Sara ni magpabor kay ron gitagaan ka ni Inday Sara 30 aron ikaw mahimong mudagan og pagka-presidente, siya na nagpakumbaba kay ning agili og respeto ba, kini ang respeto pud no, usahay makabasol, usahay makahiubos nga daghang tao nga nabiktima sa pangako sa mga saad, pero pakyason ba? Mao na nakaapa na to lagi kanang saad lagi. Bisag magkuan ba? Bisan mag-asa ka mo saad. Oo. Pungot magud ka og di matuman ba? Bisag sa utang ba? Mangutang ka sa tindahan, kang saad ka bayaran ako. Tapos na nabigo ka. Kadtong tag-is tindahan, masuko magyud kay saad lagi. Ang saad lagi, mura ba ka ng saad? Nung nakatanong na sa una sa mga tao ba nga, naglaom nga, bayaran karon nya, paghiman-himan ay duwa, di ay, mo nang ang tao, masukog yun, di yun mo angay, di yun mo babasol, o masukog yun mo. Oo. Na mo nang, dawato na lang unta nimo na may nangasuko rin mo mga tao sa bayan ng Pilipino, nangasuko man nimo, dawato na lang nimo. Tagain na lang sila pagtagad nga tagain na lang sila ng pagtagad aron makapag-rally sila ng mahusay ba. Ayon yung pugni kay kanang kung pag-rally good katungod man guna sa bawat sa tao, bawat si katao
bawat sa kaugalingong katungod nila, agi magunag magpahayag ka sa ilang gibati ba, kay demokrasya manggod. Nganong gibuhat mo magdemokrasya og dili ta mismo muhatag og kaginhawaan sa tao. Nganong giutro pa man ang saligang batas kung hindi pala nato gamiton og ihatag sa atong mga isig ka tao Pilipino. Dili na unta nato gihatag na og di nato ihatag buhay ng kalayaan. Di ba? Dapat dili niyo pugnan nga magpahayag silang ibate bisag asang lugar ha. Nganong mahadlok ba mo nga nganong mahadlok ba mo nga wa may samok silang gipangandoy, wa may samok nga buhaton ang ila nagpahayag ra sa katilingban nga masayra ng taong tanan na ang imong pangako wa matuman. Kay ang tao manggod pangako ani mo man lagi nang mura baghuwat gud sila sa ilang pangandoy nga ipangako nimo nga tumanon ba mauna sila karon nga dili gyud mahiluna ba bisag asa ka pa dong talagang resign pagid sigaw nila si Resign Marcos. Bisag asa ka ba dulong pag adto pa pikas Duterte amo ana. Duterte gyud kami ana. Kap madto pikas resign gyud Marcos. Wa na jud ba mura bag naamot na lang oy. Murag wa na gyud ko sabot karong ano pa, karong panahon na ba. Nga mga duka sa pikas Duterte gyud na lang singgit, Duterte gyud sila. Kung nga po pikas, resign po Marcos ang inang singgit. So, aron magmalinawon ta, no? Aron ba nga kuan kay nakaupo si Tatay Digong, wa man tupog nitong magrally o kung sa ilang ipahayag. Kitagaan maglugar ni Tatay Digong to. Oh, wa pa gali permit. Pwede magrally ang panahon ni Tatay Digong. Agkaroon kay ngano man ang pugnan man nga. Nganong pugnan man nga magpahayag ang samay ng Pilipino at pangitaon ang katong pangako nga wa matupad. Sagdahin na lang na sila na magrally sila. Basta wala may samok. Kaila ko ng katungod nga ipahayag ang ilang gibati sa kada usa laban sa gobyerno kay nangako man lagi ugapan talaga mangako dili unta na sila maginana nangako manggod mura magud na sa kuan god lagi yung mangutang kas tindahan ba nya nangako kang bayaran nya dili ay bayaran ni abot sa pangako nimo di ba masuko tong tindahan mao po na inana po na siyang kalasiha nga masuko gud ang mga tao wa tumanam pangako. Dili sila mabasol gud. Mo tagain na lang sila higayon nga makapag-rally sila. Kaya aron madungog gud nimo ang ilang side ug unsa ba ilang reklamo sa imo ha. Oo, maminaw ka aron madungog nimo kung sa reklamo sa imo ha. Karon ug daw madungog nimo imo nang buhaton ang kasulbaran karon dili na sila magrally. Buhaton nimo unsay solusyon ba, unsay anong kasagutan sa ilang problema. Imo buhaton, ansiran nimo. Kintahay ang ilang problema sa bigas. Gusto nila 20 pesos kay imo mong gipangako man lagi nimo na. Di mangita kag paagi nga maimo jung matupad nga mahimong 20 pesos. Aron sila magmalinawon. Dali naman na imo og 20 pesos. Oo. Dali naman na. Basta imo lang magbuhaton, dali naman na. Kanada nang imong gigastos sa pag-abroad.
O pila ka milyon na imong nagasto sa abroad. Mayo ikaw ray usa ni abroad daghan pa mong kuyog. Oh. Bisag mo gastos mo kaon, okay na kaon kay kaon gud na. Okay na. Pinoy-anan okay na. Kay siyempre di mo pwede ko mo matulgan kaon o pwede kasama mo sa kaon na. Kanamang mga gastos pang uban ang nadili na sa kaon, dili bud sa pagpuyo nimo sa hotel ana. Na may uban pa mga ginagastos niyo ana. Mao nay kadako gastos. Kadton ta tugma katong gi abroad nimo ninyo tanan ug isa may mong kauban niya o wa may masayod. Kadto ta imong gipalit og bugas. O di ba? Gipalit nimo og bugas, punan sa imong kwarta kay daghan mo kwarta sa una pa man mo daghan mo kwarta. Kay sus sabi nga sa una di ba? Yamachita ka mo ni naanin nyo sa mana. So istorya ra pud na ba nadungog ra pud ako sa mga tigulang ba na karon ug kadto pa tong imo pa tong gipalit og tanan og bugas tong imong gigastos sa abroad gipalit nimo og bugas mao to imong gihimo og tag 20 ang kilo. Nako malipay unta nimo ang mga tao. Malipay yung tanimo nga kay imong matuman ang imong gipangandoy nga tag 20. Sus sa on man imo mo nung gidagdagan imong gastos noon. Wa pa matuman imong mga saad ning gastos pa ka sa abroad anang kwarta nga kwarta man sa bayan. Adi ni samot og ilang kasuko. Ning samot gid ilang kasuko nimo. Mao nang dili na gud sila mapugnan ba. Oo. Pero di man kaangay mo balakang na magrally sila kay wa man sila gipahayag nga naidautan nga plano da nimo or munaog ka. Wa man sila. Di man na mabuhat ni Tatay Digong kay si Tatay Digong napakarespetadong tao. Oo. Respetadong tao sa Tatay Digong. Simpleng tao, pero marespeto. Oo, marespeto. Dili sa mangilog. Dili sa mangilog ug kanung katundanan sa tao. Huwaton gid kanya mahuman kaysa ilugon unsa man na ilugon na anam ka. Oh, nakapwesto ka na, ilugan ka pa. Dili na mabuhat ni Tatay Digong na ilugon nimo pwesto. Nagralis lang sila aron maipahayag ang ilang gibati nga. Ang mga tao ba di mamapugan ko nilang gibati ko kay nangandoy mas imong mga saad ko wa matuman. Mao man ang ilang gipangita. Karon samtang kwa man na man kay kulang-kulang 4 ka tuig kaya pa nimo na tumanon. Kaya pa nimo tumanon ang imong mga saad nga himuong 20 pesos ang kilo sa bugas. Oh. Kaya pa na ayaw na mo sige gastos karon kanang inyong igastos, kanang inyong gastoson mo ipalit og bugas. Muy angkat ba sa laing nasod ba angkat nimo og bugas dito tapos imong abot imo nang presyohan og tag 20 kilo aron gyud na nasunod gyud nimo na maipagmalaki mo sa mga tao nga o ara ani ana ang 20 pesos ang kilo sa bugas ang naakong gisaad ninyong tanan o how nang gituman ana ba kana ba inana ba unta ba inana lang lipay mga tao lipay kayo mga tao kung imo nang buhaton BBM
Seryoso ba? Serious lang sa paglingkod ba? Basta mag-serious ka, maisipan mo talagang maayos sa kadaghanan ba? Kayuhan sa kadaghanan. Mao na imong buhaton. Karon ang mga tao makuwaan ang ilang kaubos nimo. Mubalik sa kuan ba? Normal ang ilang una tungod sa normal ang ilang una dihan nimo ba? Kumbaga panggaon kanila ulit, higugmaon kanila ulit. Pero di nimo mabuhat na ay di ko makasulti nimo nga ang mga tao muhango pa nimo. Kining ako pananaw ko ni estimated lang na ako ni nga karon sa dagan sa atong kinabuhi karon epektado na gid tanan. Labi na gid umutat ang gasolina. So Ginoo, ambot na lang. At tunod na siguro magsingit-singit na gid yung tao Pilipino nga era gid ang tinuod. Hapit naman sa muta sa gasolina. Nagparamdam naman po ang gasolina. Pag mutaas ang gasolina, Ginoo. Ambot na lang. Bunsaon ni mo na Marcos pagdala sa ang Pilipinas. Libog na gali ka karon pa lang, libog na ka. Pero kami maglibog. Pagkadali sa solusyon. Simple raman ang solusyon na da. Apan lang sa mga kuan lang nang imong nasasakupan ba. Dili bagi ayo pagdala kundi murag nangawat ra ba. Ning lingkod ra kay mangawat sa kwarta sa gobyerno. Nga di makaingon ng mga tao nga nangawat. Pagtagaan naman ng mga kapwa congressman, pinipili ang mga kakapwa tagaan. Pili pagid ang tagaan katong mo idol lang nila. Katong mo pabor sa Chacha, mo ri tagaan. Tilan Ginoo. Tapos kadto pong mga mayor nga mukontra ninyo sa inyong pamalaod nga wa magkaayo, wa magadimao, suspendihon ninyo, suspendi. Dalan. Suspendihin ninyo nga ang nagpalingkod na taong bayan, nagpapalingkod nila sa ilahan niya. Suspendihin lang niyo ana-ana lang, basta-basta suspendihin lang. Nausik lang may lang gastos atong pagka-eleksyon na. Inyo rin na pong sayangon na po ninyo tungod lang sa inyong gusto masunod. Tilan. Tilan ni kanuboy ay. Matayo sincere pagin mo pagdala. Sus. Dali ra sincere. Dali ra gyud. Dali ra solusyon ay. Pero simple solusyon na. Dato na gud mo. Ano maglisod ba mo solusyon nga? Nakahuman mo gistoil. Dato mo. Nga nang mahirapan mo solusyon sa problema ng
bansa. Yung simple raman na. Sus. Kanang mga tiwali sa gobyerno, usigo na, usigon. Kanang di nag-tax, patax yun na. Pangayo ang nag-tax. Kanang nagpa-lusot sa mga produkto nga, magbayad ng tax. Dakpon na, dakpon. Sus. Dakpon naman na ba? Oo. Dakpon na. Wakay kaesog nga ninglingkod ka sa Pilipinas, wakay kaesog ayaw na naglingkod ay. Kay madala ka sa kwarta ug may na stylean nimo. Dili kaesog. Madala ka sa bayad. Ayaw mo itong isog kay pag di ko mo dawat ng imong bayad, di mo mo dawat kanang imo magdali ra ka mo dawat siguro na style nimo pag magbuhat ka kay pakisamahan mo ng imo. Ang malaga pakisamahan mo yung sambay ng Pilipino kay may nagluklok nimo, no? May nagluklok nimo. Dili nang mga negosyante na korupsyon, dili nang mga negosyante ng gambling, mga smuggling. Ayaw na pakisamahi kay kontra man na sa gobyerno, kontra man na sa balaod. Nganong imo nang pakisamahan nga kontra man na. Ang ubanan nimo kadto mga nimbuto nimo aron naa ka sa imong katungdanan karon. Aron ikaw na maglingkod sa imong katungdanan karon. Wa man kadiha ugwa sila. Nang dalan ayaw nyo pog ngina mga taong na mag-rally kay nagpahayag sa ilang ibati nganong inyo manapugngan kadto lagi sa panahon ni Tatay Digong daghan nag-rally na ay gusto mag-rally wa man pugni wa pagali permit pwede mag-rally magpahayag sige bati wa man pugni ngano man tong naundang man ang ilang rally ngano wa na may nag-rally no sige biski kita gaano katungod na mag-rally sila di naman sila mag-rally wa man sila wa man gud sila nakitang hinungdan nga mag-rally pa sila nga naa may maayo man ang pagpalakad sa gobyerno ni Tatay Digong. Kadto lang pandemic kung dili si Tatay Digong ang presidente adto daghan yun mga matay sa Pilipinas sa gutom. Magkuan gyud ang mga tao adto hunger strike yun ang mga tao adto tungora kaya di naman makalabas sa balay unsa ang pagkatrabaho ultimo palit ka di ka makapalit kay bawal mo gawas. Pero ang gihimo ni Tatay Digong, pasti lang yung mayuhag yun, ang style niya. Gihimo Tatay Digong, ayaw na mo gawas balay, naamoy supply. Naamoy madawat o supply sa gobyerno. Muna ang mga tao adto wa makaingon jud daglisod daghan supply lang na dawat karon nga wa ta mag lockdown nagkalisod naman gani more pa kaya kung nag-lockdown ta kung si Marcos pa ang naging presidente tutong oras na nag-lockdown, ay paktay Pilipino.
ubos sa karon mga kaigsuonan. Sa sunod gyud eleksyon ato na gyud nang buhaton nga mamili gyud og maayo. Di na ta magpada sa mga saad ba nga pakyason ra ug nakalingkod na. Di ta mo tuo gyud. Ayaw gyud mo tuo sa mga saad sa mga politiko. Ha? Ayaw gyud mo tuo. Ayaw pun mo kahadlok yung mga hurga-hurgaon mo nga pag dili mo boto na ay mahitabo. Ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok. Buhaton nila kung gusto nila. Ugwa kay kasukol. Wa tay mahimo. Ginoo na ima bahala. Na may Ginoo. Ginoo ray mo manalipod nato. Og na kay kasukol, sukol. Wala. Ginoo ray manalipod nato. Ngano wa makay sala. Unsa may mong sala? Katurang ang imong sala. Ang iyong sala katurang dili mo sila iboto. Sus. Kamabag utok yun. Mabaw nag-utok na inahang style. Kanang style lang na masuko og dili iboto mo nang style lang ako ba kanang na-adjud sila giapas. Naa sila giapas aron makalingkod gyud. Unsa may lang giapas. Wa na lain. Pangortaan. Kanang kumita sila ba. Mao na lang giapas aron makalingkod sila. Kaya og sildo ra ilang giapas. Oy, managan pa na binaho. Bot-bot og managan na og kana pa sildo giapas, di na managan oy. Pila sweldo ron ito 100, 150,000 sweldo, di na managan. Di na managan eh. Diyan nga naman karon nga gusto mo kung sila mulok-lukod. Sa ina ng sweldo lang nila kagamay, o pila na, basta pila na rito. Kana ina na sweldo ka kagamay, nga nung gusto mo kung sila mudagan. Mahitungod kay kanang ilang sweldo nga ina na kadakara, dili na baliwala rana nila. Kaya ugnay mo doon nga negosyante ay matik nang naa sila'y madawat. Milyon dayon. Milyon dayon. Asa man ipaingon na. Di doble ang kita sa isang buwan 150. For example, doble kita dayon. Sa adlaw ra. Wa pa sa adlaw. Mauna ang atong politiko nga magpatayan. Mga kapatid, nag-unay-unay, maunay magpatayan, kay agil nga nang gustong maglingkod sa taong bayan daw. Pero mao lagi na magkalingkod na. Nasaan na daw? Nasaan na sila? Mauna kabutbut, no? Yan ang problema.
pag maglingkod na, nakalingkod na, nakalimutan na ang Pilipinas, nakalimutan na ang mahirap na mga nagluklok sa ilaha. Kaya mga dato di man na mo boto. Tagsara may mo boto ng mga dato. Mga pobre mo itaw yun mo boto yun. Kaya giapas gud sa mga pobre mao nang mo boto sila. Kana man gud tabangan sila ba og moabot ang panahon nga wa sila doy kwarta nya na emergency ana ba na sila gobyerno nga maduulan. Mao na kami muboto gyud. Aron dili may maulaw nga muduol sa usa ka politiko nga nagmangayog tabang nya wa day may bubuto. Mao na muboto gyud mi. Kaya mga dato di man na boto kay di man na mo as politiko kay naagod mga dato dagod na bisag kay politiko na may kwarta. Ay kami mga pobre, katantanan mga pobre mao nay atong problema. Sumala gyud bitaw nga pag napildi mo manok, ang imong manok dito ka napildi mo manok. Pag nabawan ka nga dito ka spikas sa napildi ka. Muduol ka sinidaog. Disuron ka. Ang kadaot kada ang naglisod-lisod po nimo kadto ra pong nakabaw nimo nga wa kamo wa dili ka niya manok, dili mo manok yung nindaog. Mao ra po'y maglisod-lisod nimo. Tanan. Mao nang kinabuhian nato lagi. Mga sa sunod sa 2025 magmat ngon ni tag maayo. Ato naginuhunaon maayo sa atong utok itong kasing-kasing nga dili ni kita mo tuo sa pangako. Ato nagyud nasayra naman nato ang mga Duterte. Ato gyud silang ipanalo gyud. Mga social media ramay yung pag-aasa ni Inday Sara ni Duterte aron mo daog sila kay wa man sila kwarta gud. Mao na kita na lang may mag-volunteers. Yung mga social media na lang mag-volunteers, yung mga rapper, yung mga vlogger na matitino, no? Hindi bayarang vlogger. Mao na lang mo suporta gyud ni Duterte ni Inday Sara o sa mga grupo ni Mayor Digong Duterte sa sunod na eleksyon. Kadtong baliktad nga dati kay Mayor kay President dati kay Presidente Duterte dili na to sila iboto. Mga plastic to sila. Karamihan magod siguro sa akong una ran sa akong pananaw ran no, sa akong sarili opinion no tanan. Kini akong buat sarili ko lang opinion Siguro kining kana bang hitabo bang nga nangabaliktad sila ni ning hawa sila sa grupo ni Tatay Digong. Siguro kanang inana sila, mao nang nag-inana sila. Siguro sa akong sariling opinion naa sila'y mga amigo nga napagalitan ni Tatay Digong. Ano ba? Tungkol sa siguro may sila amigo nga mga membro ng sindikato ba na ni Tatay Digong na nasayran. Tapos naapos sila nasagasaan ng mga naapoy. Sa mga katuwid, si Tatay Digong ba si Tatay Digong nakasagasa ng mga amigo nila ba? Mo nang nimbali sila. Ninamalhin sila. Mao na yung mga tao nga kuan ba? Wa po yung mga sariling prinsipyo. Ning pabor sila dito sa dili maayo ang gawain. Wa silang pabor sa
kaayuhan sa tanan. Mao na yung mga tao nga ibagsak yun na to sa kuwan. Dili yun na to sila palag-on yun. Tanan na malhin. Kay kana mga ina ng natahana, wa na sa sariling prinsipyo kay plastic na. Mo nang bisag asa sila, mabalhin ka po na. Kiling-kiling na sila. Mo nang atong kinabuhi sa Pilipinas, di jud asinso tungod sa politika. Dili aasinso ang Pilipinas hanggat hindi maayos ang politika. Sa tinuod lang, mas gustuhin ko pa, real talk tayo, mas gustuhin ko pang masakop tayo ng ibang bansa. Kahit kaninong bansa, mas gustuhin ko pang masakop tayo, masakop ang Pilipinas. For example, Japan o US, mas gustuhin ko pa na ma-under tayo ng US, ma-under tayo ng Japan, para ang US na ang mga mamanakad ng Pilipinas. Baka sakali mawala na ang korupsyon sa ating bansa. Kapag ganun ang nangyari, pag US na ang nagpapatakbo sa ating bansa, baka mawala na po ang korupsyon. Baka gaganda na po ang ating ekonomiya sa ating bansa. Wag lang tayo China, talaga. Wag tayo sa China. Kapag sa China ang sumakop sa Pilipinas, wawa tayo, wawa. Wawa tayo Pilipino. Magtrabaho ka maghapon Pilipino, gamay lang ka sweldo, kay punta gobyerno kalahati sweldo mo. Kung anong gustuhin ng gobyerno, yan lang ang kainin mo. Yan na ang budget mo sa loob ng isang buwan. Yun lang talaga ang mangyayari. Sundin mo. Yun ang mangyayari sa iyo. Kaya wag lang tayo China. US tayo. Japan. Yan. Japan, US, or basta US, o kaya Canada, kaya Germany, o kaya French. Yan. Buti pa yung mga ganyan ang magpapalakad ng Pilipinas. Titino tayo. Baka yumaman tayo. Yayaman ang Pilipinas. Pero kapag hindi nagbago ito, patuloy pa rin ang gagawin ng mga politiko na pag nanakawin lang yung pera ng bayan ay ala tayo papupuntahan. Wala tayong patutunguhan na maganda. Hanggat habang buhay tayo, maging sa sunod na mga henerasyon, walang mag-isnan na tagumpay at pagyaman ng Pilipinas.
lugmok pa rin tayo sa kahirapan. Pag upo ni Tatay Digong, yung mga kababayan natin, kapatid natin sa kabundukan, gusto nang bumalik sa lipunan, gusto nang maayos ang kanilang buhay at mamumuhay ng maayos sa baba, sa kapatagan. Ayaw na lang mamundok kasi sa tagal rin ng pinaglaban nila sa bundok, wala rin nangyayari. Ilang buhay na rin ang mga kasamahan nila ang nagbuwis, wala pa rin nangyayari. Nawala na lang si Sumasison, wala pa rin nangyayari sa kanilang pinaglaban. Talaga, wala nangyayari sa pinaglaban nila. Di mean to say, nabawasan na, kumunti na sila. Ngayon, magbilang tayo ng ilang taon. Kapag hindi binago ang sitwasyon ng pagnanakawan sa gobyerno at mga politiko natin na natiling makasarili lang iniisip, sigurado baka umusbong ang bagong mga bagong tatag na mga news people army. Mga new people army, baka dumami sila ulit dahil sa takbong ito ng gobyerno. At kapag hindi naawat ito, baka sakali dumami ulit sila. Na dati na gusto nang magbalik loob sa Pilipinas, gusto nang magbalik loob sa gobyerno. Pero hanggat pag hindi naayos ito at hindi nagbago ang sistema ng pamahalaan ito, baka masipagbalikan sila sa bundok. Baka dumami na naman ulit. Baka bumalik na naman ulit ang mga tao para labanan ang gobyerno ito. Huwag naman sana po mangyari. Marami na naman buhay ang mawawala at mawawasak. Marami na naman pamilya ang mawawala at mawawasak. Tama na. Tama na ang magulong buhay. Stop mga korupsyon sa lipunan. Pagbigyan nyo naman din ang mga mahihirap na sila naman yung guminawa ang buhay. Huwag naman yung kayo-kayo na lang palagi mulat sa pool. Mulat sa pool, mga mayaman na lang, kayo na lang ang laging front sa maginawang buhay. Samantalang kaming mga mahirap patuloy hanggang ngayon, mula noon talagang naghihirap. Para bang wala kaming karapatan mabuhay at kumain sa bansang ito.
Kailan makamit, kailan makamtan ng mga mahirap ang tagumpay, ang kasayahan at kalayaan. Pamumuhay na normal at medyo maginawa ang buhay. May mga ospital hindi tumatanggap pag walang deposit. Itutulak ka sa ibang ospital, ituturo ka. Dati kay Tatay Digong may parusa ang hospital na nanghingi ng deposit bago i-admit ang pasyente. Sana po matauhan tayong lahat sa darating na eleksyon 2025 at 2028. Mabuhay tayong lahat Pilipino. Mabuhay sambayanang Pilipino. Mabuhay ang ating inang bayan na ating nagisnan sa ating mga ninonong. Mabuhay tayo. God bless sa inyong lahat. Thank you. Thank you so much sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsubaybay sa Chris M TV. Please pakishare po, like at comment, at subscribe po sa aking YouTube channel Chris M TV at sa Facebook page natin. Thank you. God bless sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating mga mahal na OFW sa ibang bansa, mabuhay. Mabuhay ka Isog. Mabuhay ka DDS. God bless.